Isang matinding kontrobersya ang lumutang matapos kumalat ang ulat na isang aktibong general ng Armed Forces of the Philippines ang umari nagpahayag ng matinding pagkadismaya kay First Lady Liza Tanasmags. Ayon sa mga hindi pa kumpirmadong impormasyon, nagbitiw ng maaanghang na salita ang naturang general laban sa unang ginap na nagdulot ng implikasyon tungkol sa posibleng destabilization o kudita laban sa administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Dagdag pa rito, lumakas ang panawagan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na suportado umano si Pangalawang Pangulo Sara Duterte sa gitna ng lumalalang sigalot sa loob ng gobyerno. May mga nagsasabing ito na ang hudyat ng isang malaking pagbabago sa pamahalaan, lalo na't patuloy ang lumalawak na pagkadismaya ng taong bayan sa kasalukuyang administrasyon. Sa kabila nito, nananatiling tahimik ang kampo ni VP Sara at ng AFP hinggil sa naturang issue. Samantala, patuloy rin ang pagsisiyasat sa tunay na estado ng seguridad ng gobyerno at kung may basihan nga ba ang mga kumakalat na aligasyon. Pinapayuhan ng publiko na maging maingat sa pagkalat ng impormasyon at hintayin ang opisyal na pahayag mula sa mga kinauukulan. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Philippines na nasusuklam o may galit sa First Lady Liza. Okay, kaming mga active, retired, normal lang sa amin kasi wala na kami sa serbisyo eh. We can voice out kung ano yung hindi namin nagugustuhan. But itong mga active, hindi sila pwede. Kaya lang na-shock ako upon knowing na may isang general na kinikimkim niya yung kanyang pagkainis, galit, pagkasuklam sa First Lady. So ang tanong, sino itong active general na ito? Bakit siya nainis? At marami ba sila? May kasamahan ba niya? Kasi pag dumami na ang mga active na mga sundalo na hindi na maligaya sa nangyari, yan na. Alam nyo na. Okay, panoorin natin itong short clip na ito. Malalaman nyo sino yung general na yan at bakit siya nasusuklam o naiinis sa First Lady. Hi, this is Lisa and I'm walking in the PSG compound. I just want everyone to know that I have nothing to do with ISAP. I don't know the people involved. I have nothing to do with appointments. I leave that up to my husband. And if I find out that somebody's using my name, I shall tell my husband not to appoint you. Okay? So I hope this is clear for everyone. Right, Demi? Can you please disseminate this to everybody because I'm sick and tired of people using my name. Yes, okay, thank you very much. Bye. So, yan po. Noon Colonel Ramon Demi Zagala, siya ang PSG commander by that time. That video is more or less mga 6 months ago. Dahil nagkaroon ng restiveness o medyo pagrereklamo sa AFP dahil may mga hindi magandang nangyari, yung agawan sa pwesto, lalo na yung ISAF. Napaka-critical post po ang commander ng Intelligence Service Armed Forces of the Philippines. So, umuugong ang balita within military circles na nakikialam si First Lady Liza sa appointment ng new ISAF commander. Kasi papalitan na, mayroon na, nakasalang na. Magte-turnover na. Biglang pinatigil, biglang kinansel. Tapos, umugong ang balita nga ang nagpa-cancel si First Lady Liza. Kaya yan ang rason bakit nagkaroon ng short video na ganyan na ang First Lady, tignan nyo yung mukha niya,
Parang hindi pa siya bagong gising. Ako, nung nakita ko yung video na yan, naawa ako sa First Lady. I-compare mo kay First Lady Imelda, hindi, walang ganyang itsura ng First Lady Imelda. But First Lady Lisa ngayon, parang hindi First Lady. Anyway, hindi yun ang issue. Kaya lang, kapansin-pansin lang kasi yung suot niya eh. Kawawa. So, dinideny niya na wala siyang pakialam sa appointment ng ISAP. Tapos, sa hindi inaakalang baka biglaan lang yun eh. Ginano niya yung camera na, tapos nandun si Colonel Sagala na wala na siya. Nadamay. Okay. Ngayon ko lang nalaman na true, Maharlika, si Maharlika ang nagbunyag nito eh, sa kanya latest vlog, na nasuklam o hindi maligaya si then Colonel Sagala. Ngayon, general na siya, na-relieve na siya as PSG commander. Siya na ang commander ng Civil Relations Service of the Armed Forces of the Philippines. Okay. So according to Maharlika, na-relieve o naligayahan si General Sagala na nawala na siya sa Malacanang. Kasi may hindi magandang nangyari sa Malacanang, I don't know, 3 or 4 months ago. Yung sabi ni Maharlika na may nagbigti na PSG personnel dahil sinabon, pinagalitan, o basta napahiya dahil may ginawa si First Lady. Yun ang sabi ni Maharlika. So, mahirap kasi ang trabaho sa PSG. So, sinasabi ni Maharlika na hindi sang-ayon si General Sagala nga naisama siya sa picture na yun. Para bang nagamit siya na wala namang siyang pakialam doon. So, punta tayo sa issue muna dito. Nakialam ba o hindi? According to Maharlika, yung mga sumunod niya nga mga vlogs, and I believe her, nakialam. Siya talaga, may mga boses pa nga ang pinaparinig na it appears that the ISAP chief is about to be replaced. Can you hold it for a moment? Dahil may extraction. Ay, nako. Talagang grabing. So, to me, ako, dinideny ni First Lady na hindi siya nakialam. But, basing on the evidences or facts presented by Maharlika, nakialam. Kaya, tama yung rumors na kumakalat within military circles noon na pinigilan niya. Anong rason na pinigilan? Kasi yung incoming ISAP chief, ayaw niyang ipagpatuloy yung isang proyekto na hindi karapat-dapat. In-explain niya ni Maharlika, parang may extraction of mga bata doon sa Italy. Hindi naman trabaho ng ISAP yun. Sobra na. So, ayaw ng incoming ISAP commander. So, dahil ayaw niya, i-annulled. Hindi natuloy ang kanyang designation at ISAP habang hindi natatapos yung special project na ipinapagawa. So, Colonel Chupilo, yun na yung incoming commander, yun ang nabanggit ni, Basta, ako naniniwala ako sa mga revelation ni Madam Maharlika kasi halos lahat, bingo yung sinasabi niya. Ang pinaka-latest niyang bingo ngayon, yung bagong agriculture secretary na inappoint, 1 month ago, sinabi na yan ni Maharlika, tama talaga. Ang dami niya sinabi. Hindi na mabilang. So, balik tayo sa issue.
nakialam po ang First Lady sa appointment ng ISAF Commander. At yun, na hindi maligaya si General Sagala nga na-involve siya dahil wala siyang pakialam doon. Ang kanya lang doon is to protect the first family. Ito, may nabasa akong comments. Sa vlog ni Maharlika, nabasa ko itong comment na ito kasi in-explain ni Maharlika na hindi maligaya si General Sagala yung nangyari doon, yung tungkol sa video ni First Lady. Ito, Lerma Jacinto. Comment niya, Colonel Demi Sagala, ex-PSG commander, was my former student at LaSalle Green Hills. I can just imagine how relieved he is now that he is no longer with the PSG. I know, teacher ni General Sagala sa high school. Sabi niya, I know that he detested being used by First Lady as a background in that video. Colonel Demi Sagala is a professional soldier. Naka-uniforme pa siya eh. Di ba? Bigla namang isinama ni First Lady, nadamay siya. So, yun po ang dahilan na ako, nakasama ko rin itong si General Sagala. Na-assign kami sabay sa Philippine Military Academy. Nandun ako 2006 to 2009. Naabutan ko na siya doon. Kapitan pa siya noon. Ako naman is Lieutenant Colonel. So, nagsama kami ng mga ilang taon. Mabait na opisyal ito. Very smiling. Professional lang talaga. Kung trabaho lang. Hindi siya PME graduate, ha? Parehas ko, ROTC graduate. Kaya lang, general. Trabaho lang. Biglang nadamay sa mga ganong issue. Kaya nga, I understand si General Sagala, ang father kasi niya, father ni General Sagara, nag-serve as Army Chief or Army Commander panahon ni President Marcos Sr. Kaya matagal ang samahan ng Marcos at Sagala. Kaya tama lang na siya ang kinuha na PSG Chief. So he has served well, more than 1 year. Ngayon, kailangan niyang pupunta sa ibang posisyon para ma-promote. 2-star rank yung position niya ngayon. I don't know, baka anytime from now, promoted na siya. So, congratulations, General Sagala. Ito, napag-usapan lang dahil, sorry, nadamay ka sa mga ganong video. Okay? So, again, pasalamatan natin si Madam Maharlika sa kanyang mga followers ni Maharlika, sa Sasut, at iba pang mga vloggers na nagmamahal sa bayan. Tayong mga nag-iingay. Talagang panalo na tayo sa laban. Okay? Nasasaktan natin ang ating mga kalaban. May nabanggit si Madam Maharlika sa kanyang latest vlog na ang Malacanang daw may nagme-message palagi sa kanya. Akala ko yung puting ahas eh. Only to find out, hindi pala. Kasi yung puting ahas palaging nagme-message ng mga kaganapan sa loob ng Malacanang o sa iba't ibang sangay ng gobyerno, yung mga nagsusumbong ng mga katiwalian. So, halos everyday yun. Kaya marami tayong nalalaman na kalukuhan dahil sa mga puting ahas ni Madam Maharlika. Itong message na ito, iba pala. Mga kakampi ni Kuting at Jahas. Ibang message. At according to Maharlika, palagi makulit. Message ng message. Mga inutusan ng palasyo. What's the message? Ano ang purpose nila kay Maharlika?
dito na-shock ako pagka dinig ko. Tinatanong daw, how much, what do you want for you to stop? Name it. Sabihin mo, ano ang dapat naming gagawin para tumigil ang bunganga mo, Maharlika? Medyo naaliw ako doon yung pagka-realize ko na ganon. And I'm sure Maharlika is telling the truth. Sa dami-dami ng vlog ni Maharlika na pinapanood ko, she's really, wala siyang dahilan na magsinungaling. Talaga kung ano yung natatanggap niyang informasyon, message, yun lang, binabahagi sa atin. At ako, ano ang possibility na ang Malacanang ganito ang gagawin? Anong kailangan mo para tumigil ka? Sabihin mo lang, ibig sabihin, bribe money. So, dito mo makita talaga ang karakter ng nasa palasyo. Puros pera-pera na lang. Kala nila, nabibili ang lahat ng pera. Matagal na daw ito, ulitin ko, palagi daw nangungulit. May BFF ni Madam Maharlika na nagpasa sa akin ng info na meron daw tao ito, personal na tao. This was last year nung nagsimula na siyang kumalas kay BBM at nagsimula ng mambuljak itong si Fair Lady. May lumapit kay Maharlika and was offered a very big amount of money. Sabi daw ng ang lumapit is kapwa Ilongga kasi Ilongga kaya Palangga si Madam Maharlika. Kababayan. Sabi, delikado ang ginagawa mo. Pinabanggam ang pader. Tumigil ka na. Ito ang offer na amount. That was last year. Tinanggihan ni Madam Maharlika. So, kanina, nung nanood ako ng kanyang latest vlog, hindi pala tinantanan ng palasyo si Maharlika. Messages na lang. Ano ba ang dapat naming gawin para tumigil ka na? Ganon, para bang something, nagmamakaawa. Ibig sabihin nun, nasasaktan talaga sila, yung palasyo. Itong pag-iingay ni Maharlika, nasasaktan. At gusto na nilang patigilin si Maharlika. So in what way na patigilin? Una, yung siniraan nilang credibility ng Maharlika yung credit card, na-dispal ko, nagkautang. Natatawa ko doon sa response. Totoo, sabi niya, may credit card ako, may utang ako. Inamin niya diretso. So, ibig sabihin, baliwala yung paninira sa credit card. Ineffective, tanim kaso. Pananakot muna pala. Tinakot, kasuhan. Hindi nila madala sa takot. Tinutuhanan na nga. Kinasuhan. Kaya lang fake naman. Fake Eden Contreras. Kawawa yung taong kinasuhan. Fake address. Gurgur. Hindi nila kayang gurgurin dahil nasa Amerika Gurgur. First time kong salitang gurgur. Tagalog, hindi naman ata. Ilongga ba ito? Bisaya, gurgur. Pwede Ilocano kasi gurgur parang igano
Parang may Ilocano term ka mga gurguron. Ganun, no? Oh, gusto nilang gurguron. Wala rin, hindi rin pasindak ang Gabriela Silang. So ito na, he was offered. Name your price, parang ganun. So, anong response ni Maharlika? Bago natin sagutin yung response, tayo, nga mga followers, ako, I consider myself follower of Maharlika. Papayag ba tayo na titigil na lang si Maharlika? Be? No way. Nasimulan na tuloy-tuloy na ito. Ang laking bagay ito, yung pag-iingay ni Madam Maharlika. Kaya, kung ako ang tatanungin, huwag siyang titigil. Okay? And I don't know sa inyo, and I believe so. Ayaw nyo rin tumigil ang ating Fair Lady Maharlika. Okay. Kung kayo si Maharlika, ano ang gagawin ng palasyo para tumigil siya? Kanina, nagpa-contest pa siya sa live stream niya. Siguro, kagabi. Sa atin, gabi. So, paunahan. Tapos, yung mananonood ng live stream, mabilis nga, sagot ka agad. Tama. Sabi niya, binigyan niya ng premyo. Ano ba yung sagot? Ito ang magpapatigil kay Maharlika. Natawa ako. Yung nanalo, ito ang sagot niya. Mag-resign si Budol as president. That's the only. At sabi ni Madam Maharlika, correct, sabi niya. Yung unang kasi live streaming unang nag-chat. Mag-resign si Budol as president. Correct, okay. Itawagan mo, i-chat mo ako doon sa Binibining Maharlika ata na email para mabigyan niya ng premyo. Tama, the only way na titigil ang ating Maharlika, Madam Maharlika is ito, mag-resign. Si Budol-Budol man. Or, pinaka-the worst, kung ma-persecute, ma-persilapid nila. Yan lang ang nakikita kong circumstances o paraan para tumigil ang bunganga ni Madam Maharlika. So, in short, ayaw niya. May maganda niyang, I don't need money, sabi niya. Kasi kumikita na, malaki ang kita ni Madam Maharlika. Kasi yung BFF niya, yun ang palagi kaming nagko-communicate. Kung daw ang caregiving ba? Kasi nurse si Madam Maharlika, di ba? Nurse, may caregiving business siya, ang mga pasyente niya, mga mayayaman sa Beverly Hills. Tama ba yun? Yeah, Beverly Hills. Kaya nga kaya ni Madam Maharlika mag-cruise. Every birthday niya, mag-cruise ship yan. Nandun na naman sa barko. Naku, sana all. Ako, pangarap ko lang, kaming dalawang mag-asawa, makasakay din ng cruise ship. I don't need money, sabi niya. Ano pa yun? My life does not revolve in material things. Ito ang exact word niya. Kailan yun ang na-take note ko. Kasi sabi niya, ang buhay ng tao, hindi naman lang pera o material. Sabi niya, yung mga nasa palasyo, yung mga kinakamkam nila ngayon, di naman nila yan madadala sa libingan. Correct. Malala ko tuloy yung itinuro ng military bishop namin nung bata pa ako serbisyo. Death. Huwag kayong matakot mamatay. My dear soldiers, sabi ng military bishop. Dahil ang kamatayan, ito ang tunay na kahulugan. D-E-A-T-X. Meaning, departing eternally, abandoning all, to heaven or earth, heaven or hell. Aalis tayo sa mundo, yung abandoning all. Wala tayong madadala ni Kusing.
Yung mga nag-iipon ng limpak-limpak na salapi. Inuuna ang bulsa, ang sarili, bago ang taong bayan. Ang focus nila, ang buhay natin ngayon eh. Hindi sila nag-focus yung what happens after we depart from this earth. Kaya gano'n, kam-kam ng kam-kam. So tama, si Madam Malika, I agree na hindi lahat nabibili na lang ng pera. Ang dapat pagtuunan natin ng pansin is, after our death, saan tayo mapunta? Kasi langit o impyerno lang ang papupuntahan. Yung pera hindi makakapagdala sa langit. I believe there is heaven, eternal life. I believe there is hell, that is eternal punishment. Ito, yung sinasabi kong good news, Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, ABC. Kailangan natin ng ABC. A, accept that we are sinners. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili dahil makasalanan tayo, papunta lahat tayo sa impyerno. But the good news is, ito na, believe, paniwala ng good news. Namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat nating kasalanan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!